Simulan na muna natin dito kay Yorme. Kasi nga po, mga kababayan, yung unang araw, ngayon po, kahapon, nung isang araw pala, no, June na 30, ika nga, pagtungtong niya, 12:01. Siya po ay kagad ng nagtrabaho, nag-live at pinresinta niya at sinabi niya yung mga plano niya. At ang pinaka hinaing talaga ng mga taga Maynila na sa tingin ko, isa sa mga nagpatalo kay Lacuna ito. No. Alam mo, ang ano talaga, no? Ang mundo, ano rin, no? Sabi nga nila, ang mundo nakakatawa. Bakit? Kasi si Lacuna po, isa hong doktor. Yung asawa rin niya, alam ko, doktor din eh. Kaya nga, nag-head ata ng something department dyan sa Maynila. So, ibig sabihin, mga kababayan, talaga nga namang supposedly, bilang doktor, number 1 yung kalinisan. Kaya nga, kita mo yung mga costume, uniforme ng mga doktor, di ba, puti, all white. Kasi nga, nagsisimbolo sila ng kalinisan, nagsisimbolo sila ng maayos na health, di ba? Pero anong nangyari? Tila walang nangyari. At yun pa mismo ang tila nagpabagsak dito kay Hani Lacuna. Kasi ang lagi nilang panira, propaganda labang kay Yorme ay yung utang. Tama, mali? O kahit nga yung isa pang piling rockstar eh. Yan din ang bukang bibig eh. Utang, benta, ganyan. Pero ngayon, eto nalalaman natin ng katotohanan. Na sila pala naman ang may utang. Mga utang na yan, no? Mantakin mo, kaya naman pala, puno ng basura sa karsada kasi wala nang nagpipick up dahil nga sa sobrang laki ng utang. No? Kaya nga ngayon, nagdeklara na ng pandemya. Hindi naman pandemya, banat ba? Ikaw naman banat ba yo? Hindi, nagdeklara na ng matinding state of health. Ano ba yun? Emergency ba yun? O, panoorin muna natin kung ano yung balita. Back to office na si Isko Moreno sa Maynila. At ang una niyang puntirya, basura. Nabisto kasi ang halos 1 billion pesos na utang ng dating LGU sa mga garbage collector. Grabe, no? Grabe yan, no? Dapat may kanta dyan eh. Basura mo, itapon mo sa kiki. sorry naman. Kasi yung mga kanta-kanta nung high school namin eh. Tuloy, nadadala ko ngayon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. We will not stop until it's clean. Opisyal. Yun, palakpakan. Trabaho kagad. Kanina lang yan. Simula ng kanyang termino. Diba yan na kagad ang bunga niya? Umupo bilang comeback mayor ng Maynila, si Isko Moreno Dumagoso. Ang first item sa kanyang agenda, paglilinis ng lungsod. Nako po. It's terrible. It's everywhere. In the Esquinita, sa kanto, sa avenida, sa boulevard, sa highway. It's everywhere. Ito masakit. In fact, kausap ko rin si engineer kanina, yung nagbaha last week, Naku. yung basura natin nasa Imbornal lahat. Naku po, patay kang bata ka. Baka mamaya magpuntaan sa Imbornal yung mga... Hindi, kasi uso-uso ngayon yan eh. Yung makakatanggap ka ng magkano ba yun? 80,000. Magkano ba yun? 80,000 ba yun? Yung babae lumabas sa Imbornal? Ay, usong-uso yan ngayon. Paano na sila pupunta doon kung puno na ng basura? Naku po, patay tayo niyan. Wala na, hindi na makaka-epal yung DSWD secretary. Kasi puno na ng basura, wala na makakapasok ng mga palaboy-laboy dyan. Kayo naman, di nyo inayos yan. Ito naman si Lacuna, hindi mo man lang inayos yan. Paano titira dyan yung mga gustong makakuha ng pera sa DSWD? Gago! Hindi, kasi alam mo, ako, napapaisip ako eh. Napapaisip ako. Paano kung yung palaboy-laboy na yon si Boss Dada at si Jay Guevara?
Paano sila magkakasya sa imburnal, di ba? Hindi kasi sabi ni Jane, nangungutang sa akin eh. Pengi ng pera, wala na akong pera. Sabi ko sa kanya, alam mo, wala ka ng pera. Magpapayat ka. Sabi ba naman sa, anong kinaugnayan noon? Magpapayat sa walang pera. Sabi ko, magpapayat ka tapos sumiksik ka sa imburnal. Tapos doon sa imburnal, lumabas ka pag nandyan na yung mga vlogger. Tapos iba-vlog ka para umabot sa DSWD. Uy, bigyan natin ng pera to. Sikat tayo. Ayon kay Mayor Isko, magdedeklara siya ng isang state of health emergency bukas na bukas din. Ayun, state of health emergency, lockdown daw. Gago! Lockdown, walang pasok. Bakit? Puro basura. Hindi, alam mo, seryoso. Ako nagpapatawa lang pero napakaseryosong bagay nito. Kasi, ang baho, maniwala kayo. Ito hindi ho exaggeration kasi nagdadaan po tayo dyan eh. Madalas tayo nagpupunta dyan. Ano mo talaga, yung kahit doon sa aircon ng sasakyan, sumisiksik, umapasok yung amoy. Kasi nga, talagang yung, alam mo, yung basura, mamaya may papakita akong video isa pang news. Talagang naipon na. Wala pa yung mga basura sa karsada, wala pa yung mga nandun pa sa loob ng mga bahay nila. Nagigets nyo? Sa sobrang dami, hindi na nila mailabas lahat kasi nga sobrang dami. Ganun kadiri. Isipin nyo, sobrang tagal na sa loob ng bahay nila yun. Ako nga alam mo yun, kunwari kumain ka, di ba? Itatapon mo sa basura. Gusto ko kagad alisin kasi nangangamoy di ba? Mangangamoy ka agad yun. How much more ito mga kababayan? Sobrang tagal na sa loob ng bahay nila. Kaya no wonder magkakasakit talaga tao niyan. Hindi lang sa asthma ka diyan, sa baga mo diyan. 'Di ba kung ano-anong virus ang ano mo diyan kaya may mga kati-kati, 'di ba? Ang daming tawag dito. Yung mga hindi pigsa ang tawag diyan, yung mga sa galis. Yan, daming mga ganyan kasi nga po syempre, saan mo ilalagay yung mga basura na yan? No? Yung mga daga, sasaksak dyan. No? Kaya ganun yung mga daga, di ba? Tapos, saan sila pupunta? Pagka natutulog ka, doon na sila sa paa mo. O kaya sa mga gamit mo. So, yung halo-halo na, halo-halo na yung kadiri na talaga. Dahil sa umano'y malalang problema sa mga nagkalat na basura, ang kanyang itinuturong salarin, ang kapabayaan umano ng nakaraang administrasyon. Matatandaang noong Enero, pumutok ang balita na mayroong daan-daang milyong pisong utang ang pamahalaan. Yan, 560,000, no? 61,000. Grabe, no? Ay, hindi. Hindi pala 560,000. 561 million! Gago! Isa ito sa mga nagpabagsak kay Lacuna. Kaya hindi binoto ng mga... Kaya itinapon sa basurahan yung pamahalaan ni Lacuna. Dahil nga dito, mantakin mo, utang yan, 561,000. Tapos ibibintang na... 2024, so last year lang. Tapos ibibintang nila na naman kay Yorme. Ng Maynila sa Lionel Waste Management, ang kumpanyang responsable sa pagkuha ng mga basura sa lungsod mula pa noong 1993. Natapos ang kontrata nito noong December 2024 nang hindi umano nababayaran ang utang ng Maynila. Ngayong araw, ibinunyag ni Mayor Isko na ang dalawang waste management companies na ipinalit ni Lacuna sa Lionel sumulat na rin sa kanya. Humihingi ng tulong dahil hindi rin daw sila binayaran ng... Grabe, no? So, nung hindi binayaran yung una, yung dalawa pang sumunod na pinalit doon, hindi rin binayaran. Ang galing mo, Madam Lacuna, ang galing mo. Gago! Oo, ang galing mo. Hindi, mga kababayan, talent yan, talent yung ganyan, yung umutang ka, tapos hindi mo binayaran, tapos uutang ka sa iba. Tapos hindi mo na naman babayaran.
Ay, talent yung ganun. nakaraang administrasyon. Ayon kay Mayor Isko, aabot na sa halos 1 bilyong piso yung kinakailangang bayaran ng Manila LGU patungkol sa garbage disposal and collection. Marami raw kasing mga lugar tulad dito sa may Carlos Palanca, yung tambak-tambak na yung mga nakakalat na basura dahil sa anyay mismanagement Grabe. ng nakaraang administrasyon. Ngayong araw, nagsimula ng mangolektang muli ng mga basura ang Lionel Waste Management. Ang mga operasyon magpapatuloy mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Kahit si Mayor Isko sasama raw sa inspection Yun. mamayang 9 p.m. Naku, We will confront it today by 2 p.m. onwards hanggang madaling araw hanggang We, hindi totoo ba titigil yan? ang syudad ng Maynila We. hakutin ang basura. totoo ba yan? Pangako ni Mayor Isko, hahabulin Totoo ba yan? Baka naman steer lang yan. nila ang lahat ng dapat na mapanagot sa anilay mismanagement ng waste disposal ng lungsod. Magsasampa raw sila ng criminal at administrative cases. Oras na mapatunayang may naganap na korupsyon sa nakaraang administrasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Naku, totoo ba yan? Yorme, baka naman ini-steer mo lang kami dyan. Hindi, baka naman ini-steer mo lang kami na, hanggang gabi? Ay! Ano ba yan? Hanggang... Sandali! Hindi ka man lang nagpalit ng damit? Hindi, alam mo, si Yorme talaga, ganyan yan eh. Pag galing sa opisina niyan, dire-diretso na yan. Ito kasi si Yorme, alam mo, ito di ba, nung madalas natin pang nakakasama nun, hindi ko na siya nakakasama ngayon eh. Namimiss na kita, Yorme. Hindi, biro lang. Nakasama naman natin sa araw. Alam mo, ito si Yorme, ano ito eh, yung batang maligalig. No, walang biro ito yung tao na parang hindi mapakali nang walang ginagawang trabaho. Talagang, alam mo yung mag-iikot. Ganyan yan eh, na tao. Sobrang maligalig. Parang pwede mo naman iutos yan eh. Yung ang nakaraang mayor dyan, kumukuya-kuy lang eh. Sa kanyang napakagandang bahay. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakasakarsada? Hindi, yan kita nyo naman Para tingnan traffic. Kasi naman ang anak buhay natin. Pagpalasakitan na lang natin. Naubos na, gabundok ang basura dyan, di ba? Antayin yung truck mamaya, nag-iikot na yun eh. 24 oras yan, di ba? Hanggang sa umayos ang basura sa yun ang maganda dito kay Yorme, no? Marunong siya makipag-usap sa tao. No, kasi alam mo, itong problema ng basura sa Maynila, mahirap po yan. Honestly, hindi mo yan magagawa na 1 araw, 2 araw, 3 araw, continuous yan. At higit sa lahat, kailangan ng kooperasyon yan. Pag hindi nag-cooperate yung mga, minsan, wag na natin atin na lang to talaga. Wag mo niyang kikwento sa mga taga Maynila. Minsan talaga matigas din ang ulo ng mga taga Maynila. Ngayon walang biro diyan sa Malate na lang grabe. Yung mga motor dyan, yung nakapark yung motor sa labas ng mga bahay nila. Hindi lang, okay lang naman naintindihan natin na kailangan talaga mag-park. Pero hindi, talagang mga 3 linya, sasakarsada na. Wala ka na madaanan. Minsan matigas lang talaga ulo. So, para ma-handle mo yan, di mo naman pwedeng wasakin, sunugin yung mga motor, di ba? Yung kailangan mong bilang mayor, bilang ama ng Maynila, yung respeto di ba? So, kung may respeto sila doon sa mayor at kung paano pakikiusapan ng mayor yung mga tao. This time, kinakausap niya ata yung mga nangangalakal na wala namang problema. Kasi isang problema din yan, di ba? Yung mga nangangalakal, minsan talagang pag inano nila yung basura, talagang watak-watak. So, kinakausap niya para ayusin yung mga dapat ayusin. At makikita mong yung mga tao, hindi sila yung tipong pasaway naman. They would cooperate. Kailangan lang yung bang tamang pagnenegosasyon mula sa kanilang tatay. Mula sa kanilang mayor. Para sumunod. Kasi ganyan yan dapat kooperasyon mismo ng mga mamamayan. Hindi pa pwedeng
puro ka lang utos, puro ka lang papadalain mo lang yung mga tao mong wild. May mga ganun eh, yung mga, pasensya na ha, minsan yung mga ibang implementor talagang grabe rin, inuutos lang. Ito, meron talagang makikita nila, uy, concern sa amin yung mayor namin. Diba? Alagaan natin tong lugar natin kasi concern yung mayor sa atin eh, di ba? So, tulungan tayo. O, di ba? Ito, tuloy natin, tuloy. Wala pa kayo usap ko, nandiyan na yan. Nasa sakyan nyo, nandiyan nyo na. Nakita ko na yung sa kanto. Pwede po ba tayo po dito? Mabala. Yorme! Galing mo, Yorme! Isang buwan problema, nangyari isang araw lang. Ay, Mayor! Oh, isang araw lang, mantakin mo. Madali naman pala eh. Hindi kasi, madali naman talaga kung mapapakiusapan mo yung mga tao din tumulong. Eh yan ang nagagawa ni Yorme.